Hi, this is Doc Mikey at magchika muna tayo. Dati, nung bago pa lang ako sa mundo ng pagbablog, nung nagsisimula pa lang ako, maraming mga hindi naman, parang kini-question yung educational background. Totoo ba talagang dentista to? Nagpapaliwanag sa ngipin pero PRC reveal, ganun. Tinatag pa ako sa mga naunang TikTokeries na dentist na totoo ba Doc yung sinasabi niya na ganun, no? Oo, tinutag pa ako ng ganun. Dati pa nga parang ay, tinag ako kay Doc ganyan. Ano ako? Kasi sikat na sila dati. Ngayon, hindi naman ako yung parang naawa sa sarili or na discourage ba na ay wag ko na lang ituloy ang social media, hindi naman ako napapagkamalang dentista. Kailangan ko mapagkamalang dentista, sino magpapagawa sa akin? So tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa nakuha ko ang simpatya, I think, no? Simpatya ng sangkatauhan at sangkabaklaan, charot, ng mga followers ko. Nakakuha ko ng mga followers ko, and natawag na rin ako ng Doc, na parang natanggap na lang nila sa buhay na dentista nga talaga siya. Tinanggap na lang nila. Then for the longest time, no, simula nung nag-vlog ako, parang nagkaroon ako ng self-ego na feeling ko ang galing-galing ko. Nagkaroon ako ng ganun, parang nagkayabang ako sa sarili ko kasi nagkaroon ako ng platform Na-realize ko, ang pagpapaliwanag sa pasyente ay isang skill. Ang pagtuturo ay skill. May mga tao na matatalino pero hindi marunong magturo, no? Ako, hindi naman katalinuhan pero I can explain. So, parang naano ko sa sarili ko na magaling ako. Kaya ko mag-explain ng mga ipin-ipin Ganon, ang tingin ko. So, hindi ako nag-aral. Wala akong parang tingin ko kasi pag pumasok ako sa clinic, kaya ko solve yung case na yan. Ako gagawa, ako magbubunot, parang yun ang ko. Pero sinarili ko lang hindi ko naman sinasabi. Then, nung nagpa-practice na ako, at the same time, nagpa-vlog, ano ba to? Hindi ako masaya. Something is missing. Something is missing. Oo, parang dumadating ba, hindi mo alam kung depression ba to o libog. Charot. Bakit ganun? Parang may kulang may kulang talaga. Finger kaya, charot. Hindi, doon ko na may nabasa ako na kailangan mag-invest ka sa sarili mo, no? It's either magpayaman ka or mag-aral ka pa. Kailangan may marami kang matutunan, marami kang malaman, mga ganun, no? Para makapag-charge ka pa, na para gumaling ka pa, no, in the future. Ngayon, nung nag-aral ako sa simula, bumalik ako sa pag-aaral. Sa simula, sa isip ko lang, alam ko na yan. Gano'n na. Ano ba yan? Parang tinuro na yan Oo. Dumating pa nga sa point na pili ko sabi ko sa sarili ko, nakakaya. Parang mas magaling pa ako sa teacher. Gano'n. Akin yun nung una. Then, somewhere along the way, napagtanto ko na, oh my God, ano pala ako? Syunga. Marami pa pala akong hindi alam. Marami pa pala akong dapat malaman. No? Na parang tinanggap ko, dun ko na-realize na, hindi pala ako talaga yung magaling. Hindi pala talaga ako yung ang syunga ko pala talaga, no? Dun hanggang sa Then, apparently, nung nag-aaral na ako sa kalagitnaan, na-enjoy ko na siya, no? Na-enjoy ko na yung company na mga bago kong kaibigan na yan, yung Paed, Dr.
Manalang, my mentor, and my twinny sister, Doc McCoy, yan sa Cranio. Doon ko nalaman na kailangan tanggapin mo, no? Kailangan tanggapin mo sa sarili mo yung kahinaan. Hindi sa lahat ng bagay ikaw ang magaling. In dentistry, napaka-imposible na lahat ng sangay, lahat ng topic, ikaw ang magaling. Walang ganun. Dati akala ko, ganun ako eh. General, lahat yan. Alam ko yan lahat. Pasta, ganun. Nag-aaral na ako, parang, oh my God, ang bobo ko pala talaga. Magaling lang akong pakinggan. Kasi sa pasyente, sa pasyenteng level, wala namang alam yung mga pasyente sa ngipin, di ba? Pero, kung makausap ako ng dentista, ano na, ay, may pagkasyunga ka, Doc, charot. Ganun ang naano ko, bigla ako nahiya, no? So, yun, ang first kong natutunan ngayon, na-realize ko, no, sa buhay ko, na dapat tanggapin mo, kilalanin mo yung sarili mo. You have to know your weakness. At yung kalakasan mo na iniisip mo na feeling mo, ito na yon na ano, kailangan siguraduhin mo, yan pa talaga. Or kailangan i-improve mo pa. No? And pangalawa, second, na na-realize ko, no, di ba may mga kaibigan tayo, yung mga friends for keeps, yung mga simula ng mga bata pa tayo, mga kaibigan na natin. Sa buhay ng tao, talaga pala na nababawasan sila. Yung mga kaibigan mo dati ay hindi mo na magiging kaibigan ngayon. Hindi ibig sabihin magkakagalit kayo, ha. It's just that nag-mature na kayo ng different personality. You outgrew each other, no? Yung interest mo sa pagtanda ay hindi na siya interesado. Iba na kayo ng interest. Iba na kayo ng gusto. Kaya, kung makita man kayo, napapasaya ka kasi ang napag-uusapan nyo yung old time sake. Yung parang, naalala mo ba yung hinuli tayo sa barangay? Mga ganong eksena. Diba? Masaya yon. Pero in the future, yung mga pagkikwentuhan nyo yung sa anong buhay, hindi na. Kasi, hindi sila into vlog, hindi naman sila dentista, no? Ganun pala. Somewhere along the way, along your journey, may makikilala kang mga bagong tao na mafe-feel mo na, ay, dito ako belong, dito ako masaya. Yun nga, yung mga bago kong kaibigan ngayon na into dentistry, yung mga nakakakilala ko ng mga bagong dentist in Davao, in Baguio, in Doc Jerome ng Baguio. Alam mo, sabi pa nga ng pinsan ko, kasi hindi naman sa pag-ano, sa mga kaibigan ko, sabihin naman, wala kasi akong kaibigang yung bang may yaman-yamanin, wala. Mga jologs mga kaibigan ko, mga adik, charot, mga yung iba nga namatay na eh. Ganun talaga yung mga kaibigan ko. Na parang, hindi ko carry kasi magkaroon ng kaibigan na mayaman. Ganun na nasa isip ko. Sabi ng pinsan ko sa akin, dapat hindi yan ang mga kinakaibigan mo. Kasi dentista ka eh. Parang piliin mo ba, no? To improve yourself, no? Sabi nga nila, kung ang sinamahan mo, mga tamad, 4 na tamad, ikaw na yung panlima. No? Pero kung sinamahan mo mga mayayaman, 4 na mayayaman, yung palima ikaw yung yaman kasi yun ang mindset nyo sa buhay. So yun ang second lesson ko in life na natutunan or na-realize ko ngayon. Kailangan piliin mo yung group of friends mo na feeling mo sila pa yung makakapagpa-improve pa sa'yo. Ganun. At dun ka masaya. Ngayon na I have set of friends, new set of friends, and they are dentists also. Kasi dati pinipilit ko yung sarili ko sumama sa isang grupo na feeling ko dentista ako eh. Pag sumama ako dito, feeling ko pupurihin nila ako, mga ganun. Bihira mo, sumama ako sa kanila, hindi naman ako nakakatawa.
naboboring sila sa akin. Na parang, ha? Ayun pala, magkaiba kami ng gusto. Kung mag-joke man ako about sa ano, hindi nila magigets, di ba? Pero nung nakaano na ako, sila Doc Ebuen, sila Doc Mercado, Doc Eleanor ng Antipolo. Ngayon na, oh my God, same length kami, same wavelength kami. Na kahit pag-usapan namin ang ngipin buong araw, buong gabi, buong magdamag, buong mag-inuman, may masasabi ako at nag-i-enjoy ako, no? At of course, marami pa rin akong hindi nalalaman na pwede nilang ituro at the same time, ako din sa kanila. Diba? So yun lang. Ano yung uli? Paki-summarize mo nga, be. Kung nakikinig kang hayop ka. Charot.